Mga aberya sa automated counting machine, naranasan naman daw po sa lalawigan ng Catanduanes. Ayon si Melody Romero. Marhay na hapon. Melody, kamusta kayo sa Catanduanes? Marhay na hapon, Kuya Glenn at Kuya Nelson. Okay naman po ang naging pagboto dito sa aming lalawigan. Maliban nga lang po sa nagkaroon ng ilang minor technical problems sa automated counting machine sa ilang polling precincts ngayong election day sa lalawigan ng Catanduanes. Sa Hawan Ilaya Elementary School, Bayan ng Birac, 10 balotang hindi tinanggap ng ACM at naantala ang pagboto ng mga botante ng halos isang oras bago maibalik sa proseso ang pagboto. Sa Santo Domingo Elementary School, Birac ay nagkaroon din ng aberya sa ACM matapos itong hindi tanggapin ng ilang balota na agad din inayos. Sa Gogon Elementary School, Birac naman ay nagkaroon din ng magkatulad na aberya bandang alas 5:30 ng umaga at nagsagawa agad ng troubleshooting ang Electoral Board Chairman katuwang ang DESO Technical Support Staff para maipagpatuloy ang pagboto. Minor technical problem din sa ACM ang naranasan sa Birac Mayrot Elementary School tulad ng scanner error, ballot thermal paper jam at rejected ballot na karaniwang nangyayari sa ACM at manageable naman ayon sa ating naging panayam sa DESO Technical Support Staff at narito ang ating panayam sa kanya. Okay, based on my experience po as DESO Tech, yung common problem na na-encounter namin, especially during the open voting, number one po is yung scanner error po. So when we say scanner error, ang tendency po is hindi po nakakapag-read ng ballot yung ACM. So one of the reasons po bakit nagkakaroon ng ganung error is because for example, si botante na sobra niya yung pag-shade dun sa ballot and upon feeding the ballot, basa pa yung ink. Ang tendency po nalilipat or napapasa kay scanner yung ink na yun coming from the ballot. Ano po? So, ang tendency, the moment na mag-feed ka ng another ballot, magkakaroon na po ng scanner error kasi dinadaanan po siya ni scanner yung mark na coming from the ink. So, ikalawa po, na common problem dito is obviously yung paper jam or ballot jam or thermal paper jam. So, common naman po yan. Kahit yung mga nauna pang automated counting machines noon, common problem yung paper jam or ballot jam. And ikatlo, sa common na na-encounter namin dito sa Birac Pilot Elementary School is yung rejected ballots. So when we say rejected ballots, marami ding possible reasons. Una dyan is possibly yung timing marks ng ballot is either na-tamper in the sense na baka nasulatan, or meron ding instances kasi na yung coming from the stamp pad, yung di ba pag stamp natin dun sa nalilipat dun sa timing mark. So isa po yun sa mga possible reasons. And pag sinabi po nating timing marks, yan po yung pinaka critical part kasi once na, for example, magkaroon niya ng tamper, magkaroon niya ng yupi, magkaroon mapunit, so chances are i-reject na po yung ballot. So yun po yung common problems na na-encounter namin dito, especially during the open voting. Yan po. Okay, ano po ang possible natin gawin para maiwasan po yung mga ganyang problema? Okay, para po maiwasan natin yung mga ganong scenario, number one, dapat maging maingat tayo sa paghawak, pag-handle ng balota. Kasi ang ilan, siguro yung iba kinakabahan, nagsasweat sila, nagsasweating na tinatawag. So ang tendency, nalilipat sa balot yung kanilang pawis. So pag feed natin sa machine, minsan hindi niya po yun kung ba nire-reject na yung balot. Ikalawa, we all know na yung shading threshold ng balot natin is ginawang as 15% na lang po. So basically, kahit gumamit ka lang, kahit gamit yung marking pen, diinan mo lang ng isang beses sa gitna, mariread na po yun ng ating ACM machine. So kung ganun po, maiwasan natin yung chance na yung sobrang ink is malipat dun sa ating scanner na nagli-lead sa scanner error. So far yun lang naman po yung mga possible ways para maiwasan natin yung mga ganong problem na na-encounter natin using the ACM machine, especially during the open voting.
Sa kabuuan, nanatiling payapa at maayos ang botohan ngayong national at local elections sa lalawigan. Melody Sibaldi Romero, kasama ko si Dave Roven Gallardo para sa Mata ng Halalan. Matatag, matapang, matapat. So Melody, yung na-delayed na 10, naipasok naman yung kanilang mga balota doon sa machine. Naiulat sa atin na naipasok naman po yun pagkatapos ng isang oras. Pabalik-lit sa normal ang proseso ng pagboto. Pero dyan sa Kabuuan ng Catanduanes, wala namang naiulat ng mga untoward incidents. Sa ngayon po, wala naman po. Sana nga po, wala nang maiulat na untoward incident dito po sa lalawigan ng Catanduanes. Maliban na nga lang po doon sa ATM machine. Mamaya po mag-aabang pa po ulit tayo sa iba pang mga kaganapan, lalo po kapag yung close voting process na. Kasi minsan daw po, nagkakaroon po yung nagkakaunting problema o aberya sa mga ATM. So, lalo po pag magtatransmit ng electoral receipt. Halos 2 oras na lamang, mag-alas 7, matatapos na. May mga nasa presinto pa ba para bumoto? Sa ngayon po dito sa Kayalagan namin ay meron pong mga mangilan-ngilan pa na bumoboto pa. Ayan. Pinagda po ng hanggang alas 7 ng gabi ang pagboto ng ating mga botante. Sige, mag-antabay kami, Melody, sa mga kaganapan dyan. At nang sa ganun ay patuloy na makapag-report, malaman natin sitwasyon sa bahagi ng Catanduanes. Yan po si Melody Romero, ang ating correspondent mula po sa Catanduanes.